Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Atin pong itutuloy ang ating napag-usapan o napagbulay-bulayan ng araw tungkol sa bunga ng banal na espiritu or fruit of the Spirit. Ito na ngayon ang panghuli. Ang bunga ng banal na espiritu, yung faithfulness. Yan. Faithfulness. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay at ng lakas, karunungan, upang kami, O Diyos, ay patuloy na maglingkod sa inyo. Patuloy kaming magipag kapwa-tao. Panginoong Hesus, salamat dahil binibigyan mo kami ng pagkakataon na mananambahan, magpuri sa iyo, O Diyos. Salamat din sa bansang Pilipinas na siyang nagbibigay kalayaan upang kami, O Diyos, ay makapanambahan sa inyo. Lord, sa umagang ito patuloy kong inilalapit sa inyo. Unang-una, Panginoon, ang aming mga kaibigang mayroong mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Hindi ko man sila kilala, O Diyos, pero nalalaman mo, Panginoon, kung sino-sino sila. Lord, maawa ka sa kanila. Abutin mo po ang kanilang mga katawan upang sila, O Diyos, ay manumbalik ang kanilang lakas dahil nawala ito dahil sa karamdaman. Panginoon Diyos, amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nawala ng mga tahanan. Ika nga nasunugan, Panginoon. Lord, Ikaw, Diyos, ang magbigay sa kanila ng mga pandong upang sila, O Diyos, hindi maulanan, mahamugan, mainitan. Lalong-lalo na ang mga matatanda, Panginoon, ang mga senior citizen, ang mga kabataan. Lord, patuloy mo po silang gabayan, ingatan. At ikaw, Diyos, ang siyang magbibigay sa kanila ng proteksyon sa kanilang buhay sa araw-araw. Lalong-lalo na kung panahon na umuulan, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang siyang magbigay sa kanilang pandong, Panginoon, upang hindi sila maulanan. Lord, gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigan na nawawalan ng mga mahal sa buhay. Maaring sila, O Diyos, ay naroon na sa iyong kaharian, ang buhay na walang hanggan. Bigyan mo po ng kaaliwan ang mga naulila, Panginoon. Ikaw ang siyang patuloy na magbibigay sa kanila ng kaligayahan or na matanggap nila ang lahat ng mga bagay. Dahil ang aming buhay, O Diyos, ay pansamantala lang naman kami dito sa mundong aming ginagalawan. Dahil ang aming tunay na tahanan, ang buhay na walang hanggan, ang iyong kaharian, Panginoon. Lord, sa umagaling ito patuloy naming inaalala ang aming mga kaibigan na magsiselebrate ng kanilang birthday. Lord, patuloy mo po silang pagpalain at ingatan at naway marami pang taon na sila ay magsiselebrate ng kanilang birthday. Ganyan din po sa mga mag-asawa na nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Sila po ay tulungan mo at ingatan. Maghari ka sa kanila, O Diyos, upang ang kapayapaan at pag-iibigan ang siyang namamayani. Naway ang pagkakaunawaan, Panginoon, ang siyang maghahari, Panginoon, sa kanilang tahanan. Bigyan mo sila ng masayang buhay bilang mag-asawa, Panginoon, kasama ng kanilang mga anak.
Aming nilalapit sa inyo, Panginoon, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho ngayong umaga. Sila po ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe, Panginoon, kung sila man ay nagdadrive. Ikaw, Diyos, ang maghari. Mag-protect sa kanila sa daan. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, O Diyos. Gayon din po sa mga kaibigan namin, mga kasundaluhan, kapulisan. Sila po iyong ingatan, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa aming bayan upang ang aming bansa ay maayos, Panginoon. Magkaroon ng katahimikan, kapayapaan dahil sa kanilang pagbabantay, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan, Panginoon, ang aming mga kasandaluhan at kapulisan. Tulungan mo sila, Panginoon, lalong-lalo na ang mga namumuno sa kanila. Ikaw, Diyos, ang magbibigay sa kanila ng karunungan upang kanilang magampanan ang kanilang tungkulin na magbantay sa aming bansa o sa aming bayan. Gayon din po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan naming mga traffic enforcer, mga nagwawalis ng kalsada, O Diyos. Patuloy mo po silang gabayan. Ingatan, Panginoon. Lord, dalangin ko, O Diyos, ang aming mga estudyante ngayon na nagsisihanda upang pumasok, Panginoon, sa kanilang paaralan. Ang kanilang schedule, Panginoon, ay mga alas 6 ng umaga. Tulungan mo sila. Ilayo mo po ang mga batang ito sa anumang kapahamakan. Naway kanilang tapos nila ang kanilang mga pag-aaral, Panginoon. Huwag mo silang bigyan ng mga tukso, bagkos proteksyonan mo sila sa mga tukso. Ilayo mo sila sa mga tukso dito sa sanglibutan ito upang sila, O Diyos, ay makatapos sa kanilang pag-aaral. Tulungan mo po ang aming mga estudyante, Panginoon. Lord, gayon din po sa mga administrador ng ipaaralan mo, O Diyos. Patuloy mo din silang ingatan ang aming mga principal, mga coordinator, ang aming presidente ng university. Panginoon, ikaw ang siyang maghari sa kanilang puso. Ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng karunungan, Panginoon, ang kanilang proteksyon sa kanilang mga buhay. Dalangin ko rin ang aming mga administrador, Panginoon, na naroon sa ibang bansa upang i-promote ang iyong paaralan dito sa Pilipinas. Lord, ingatan mo sila sa doon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan sa pamumuno ng aming mahal na Pangulo, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang patuloy na maghari sa kanila doon at ikaw din, O Diyos, ang magbibigay sa kanila ng kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Amen. Faithfulness. Yan. Ang bunga ng banal na espiritu. Ang katapatan. Faithfulness is committing oneself to something or someone. For instance, to one's spouse, to a cause, or to the Lord. Being faithful requires personal resolve to wander away from commitment or promises. Ang Kristiyano ay tapat sa Panginoon, mga kaibigan. No? Tapat sa Panginoon. Faithfulness is love hanging on. It is love saying, I will not quit. There may be misunderstandings. There may be disappointments. There may be discouragement. But I will not quit. It is love hanging on. You may get discouraged. Yan, diba? You may get discouraged. You may be disappointed. But faithfulness says, even though there is discouragement and disappointment, I will not let go. No? I will not quit. I will keep on attending and giving and serving because God
has called me to be faithful. Ang tapat na Kristiyano ay mapagkatiwalaan ng Panginoon. Diba? Ang tapat na Kristiyano ay mapagkatiwalaan ng Panginoon. At sa ating kapwa, mapagkatiwalaan tayo. Dahil tapat tayo na Kristiyano. Do you trust God completely? Yan. So much so that you live accordingly to the point that He is able to trust you. When Jesus Christ returns, wouldn't it be wonderful to hear Him say approvingly, "Well done, no? Well done, good and faithful servant." He who is faithful is what is less is faithful also, is much. And he who is unjust in what is little is unjust also in much. Luke 16:10. God gives each of us different abilities and opportunities, and He expects us to thoroughly use them in His service. He will generously rewards us according to how much we have spiritually grown and served in His life. An unprofitable servant who has wasted his time and opportunities instead of obeying God is called wicked and lazy. And will be punished, siyempre. Will be punished. And God does not accept excuses. Not even fear of failure. A faithful person is committed to doing whatever God tells them to do, no matter what it costs them personally. Another fruit of the Spirit is gentleness. Gentleness. Kahinahunan. No? Kahinahunan. The word is best translated meekness, not as an indication of weakness, but of power and strength under control. The person who possesses this quality pardons injuries, corrects faults, and rules his own spirit will. If anyone is caught in a trespass, you who are spiritually restored, such a one in a spirit of gentleness. Galatians chapter 6 verse 1. This doesn't mean to be so soft that the sinner doesn't realize his sin. It means to confront the brother in a manner that is in line with the scripture, to be mild, loving, encouraging, and clear about the holiness that God calls us to. His touch heals, saves, and delivers. When we are filled with the Spirit, fruits of gentleness, we will correct others with earnestness instead of arguing in resentment and anger, knowing that their salvation is far more important than our pride. No? We will forgive readily because any offense towards us is nothing compared to our offenses against God. Offenses is already forgiven. Fruit of the Spirit, self-control. No? Self-control. Yung pagpipigil sa sarili.
Yun ang bunga ng banal na espiritu. Yung pagpipigil sa sarili. Kapag meron ka na nito, mga kaibigan, yun, ang bunga ng espiritu ay nasa iyo. The ability to control oneself. The ability to say no to your own selfish desire and fleshly lust. The ability to control your own thoughts, words, and action. But, I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. The body must be controlled. Those who belongs to Jesus Christ have crucified the flesh with its passions and desire. No? According to 1 Corinthians chapter 9, verse 27, but I discipline my body and keep it under control, lest after preaching to others, I myself should be disqualified. The mind must be controlled. Take every thought captive to obey Christ. A man without self-control is like a city broken into leaf without walls. For God give us the Spirit, not fear, but of power and love and self-control. The end of all things is at hand. Therefore, be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers. Grow up, brother and sister. No? Grow up. Moving on to maturity. Paano tayo magbubunga? Yun ang tanong. Paano tayo magbubunga, mga kaibigan? How do we develop love? How do we develop love? How do we develop joy? How do we develop peace? How do we develop patience? How do we develop the fruit of the Spirit? The answer is, brother and sister, the answer is, abide in Christ. Abide in Christ. Jesus says in John chapter 15 verse 5 says, I am the vine, you are the branches. If a man abides in me, and I in him, he will bear much fruits. Apart from me, you can do nothing. Di ba? Kapag tayo ay nasa puno, meron tayong magagandang bunga. Pero kapag tayo hiwalay sa puno, mga kaibigan, tayo ay hindi magbubunga. Wala kahit isa man lang. Kailangan ang sanga ay nakakabit. Kasi kapag hindi siya nakakabit, patay po yun. Gayon din tayo, mga kaibigan. Kailangan nakakabit tayo sa ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay mamunga ng banal na espiritu. Our character should be like Christ, no? Ang ating mga pag-uugali ay katulad ng Panginoong Jesucristo. We should look at the life of our Lord as our prime example. The alignment of our will and ways to His ways is what produces this fruit of the Spirit. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita namin na pagbulay-bulayan tungkol sa bunga ng banal na espiritu. Kapag kami po ay nakakabit sa inyo, Panginoon, ito po ay magbubunga ng magandang bunga. Ang banal na espiritu ang siyang laging maghahari sa amin dahil kami ay nakakabit sa aming puno na si Jesucristo.
Pero kapag kami ay naka-detach, Panginoon, sa punong iyon, kami po ay walang magagawa. Kami po mga patay. Hindi po kami magbubunga. Naway kami, O Diyos, na magbubunga, Panginoon, sa ng banal na Espiritu. Dahil Ikaw, O Diyos, ang siyang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa umagang ito, Panginoon, dalangin ko, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ng iyong mga salita. Ilayo mo sila, Panginoon, sa anumang kapahamakan. Ingatan mo sila, Panginoon. Tulungan mo sila. Ano man ang kanilang ginagawa, kasama ng kanilang buong sambayan, pagpalain mo, Panginoon. Panginoong Hesus, tulad ng mga alagad mo, kami po ay nagpapasalamat sa iyo, sa iyong pagtitiwala sa amin, na hindi naman dapat kami karapat-dapat, pero pinagkatiwalaan mo kami. Lord, salamat. Nakakaasa po kayo na hindi po namin ito sasayangin ang pagkakataon na binibigay ninyo sa amin. Maraming salamat po. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. 330.